Hello mga ka-Mic-Test! 1, 2, 3! Pasensya na, may buntot tayo ngayon. Ayan, good evening na dito sa oras ngayon. Good evening na dito, ayan. At ang ituturo ko pala ngayon sa ating tutorial tonight ay kung sino mang gustong mag-online seller dyan. Ayan, meron tayong mga hinandang mga ilang dito, tips. Ayan, sa mga gustong mag-online seller, ayan. Sa mga gustong maging live seller, tulad ko, siguro, before pandemic, 2017 or 18 yata, nag-umpisa na ako. Tagal ko na nagla-live, guys. Tapos, ang lakas pa noon. Lalo na nung pandemic, ang daming miners. Nasa bahay lang sila. Akala ko wala silang mga pera, pero grabe. Grabe mga miners noon. Sa konting kaalaman pala, ang negosyo ko pala ay Japan Surplus. Ayan. Tapos, 2016, nung nag-start kami, to 2023 na ngayon. So, mag-8 years na yata. Ayan, matagal na tayo. Pero nag-live ako siguro 2017 or 18 yan. Bago ang lahat, bago tayong mag-live, ayan, tuturo ko muna sa inyo paano mag-start ng live. Dapat meron kayo ng mga ganito, guys. Ayan, sige, bibigay ko na yung ano ba yung pang-starter natin. Ayan, 6. Yung starter is 6. Dapat meron kayong ganito. Dapat may lakas ng loob kayo. Makapal dapat yung mukha nyo. Bawal hiya-hiya dito, guys. Ayan, number 1. Yan pala yung number 1 natin. Ayan, yung pala yung number 1 natin. Malakas yung loob. Ayan. Number 2, alam mo dapat ang product na gusto mong ibenta. Kasi ako, Japan Surplus ako. Pero marami dyan, guys, na damit-damit, ukay-ukay. Yan ang mga binibenta nila. Tapos, ano pa ba? Mga sapatos, yung mga ibang live seller. Ayan. Number 3, dapat meron ka supplier. Ayan, tignan mo kung saan makakakuha, mag-search ka. Ayan, yung sa amin kasi bidding siya. Hindi kami mga bidder, di namin basta-basta pinagsasabi kung saan kami nakakapag-bid, syempre. Ayun, tapos syempre mag-search ka. Tignan mo kung saan yung mga location ng mga supplier. Dapat consistent yung mga supplier mo na dapat every weekly, every monthly, meron kang pinagkukunan. Number 4. Ayan, number 4, dapat meron ka cellphone. At least, minimum 4,000 milliampere siya. Kasi kailangan matibay yung battery ng mo, guys. Ng cellphone mo. Nung nag-uumpisa pa lang ako, grabe. Talagang umutang pa ako ng pera para lang ma-provide ko paano yung pagla-live. Pero nung bago ako mag-live, ginagamit ko parang iPhone lang ata, ang hina ng battery. Yung mga lumang na unang iPhone 6 yata yun. Tapos umiinit yung battery niya. Para sa sabog habang nagla-live. Tapos napuputol yung live namin. Ayan. Ayun nga, nakautang ang lola nyo. Tapos nakabili ako ng Android siya. Pero yung nabili ko na battery niya is 4,000 milliampere na siya. Matagal na yung battery niya. Kapag live na kami ng mga 2 to 3 hours a day. Tapos, dapat malinaw yung video ng camera nyo. Baka naman ang labo-labo nagla-live kayo. Ang labo-labo ng pinapakita nyo. Number 5, importante. Dapat may internet connection kayo, guys. Kahit lang siya, kahit 3G, 4G, 5G. Pero syempre, mas maganda kung naka-wired kayo. Ano ba tawag dun? Yung mga, binabayaran monthly. Pang-anim, importante din, meron tayong extra cellphone. Kasi yung extra cellphone, yun yung gagamitin mong pang-share. Yan, i-share mo sa mga sa mga friends mo, sa mga group. Ayan, sa mga yung page mo, yon i-announce mo, yun doon. Ganun ka importante yung extra cellphone, ha?
Ayan. Ito pa yung ano, pahabol natin na dapat yung ihanda. Dapat meron kayong ring light. Para syempre maliwanag yung mukha nyo, hindi kayo madilim. Pati yung mga product nyo, hindi madilim. Ayan. Para naman maganda yung appearance nyo at saka yung product nyo habang naka-live kayo. Tapos, meron pa tayo dito, kailangan may stand yung cellphone mo. Kahit isa lang. Yung ano, holder ng main cellphone mo kung saan ka mismo nagla-live. Ito pa. Pang-8 na ata to. Pang-8. Dapat meron kang assistant. Kasi, yung extra tao habang nagla-live ka. Kasi, alangan ikaw yung nagla-live, patayo-tayo ka. Yung product mo, hinahabol-habol mo. Dapat meron ka na lang taga-abot para mabilis yung under ng live mo. Yung next. Ayan. Anyway, nakalimutan ko pala. Dapat ihanda nyo rin pala yung tape. Yung pagsusulatan. Di ba may paper tape? Ayun. Yun. Dun mo isusulat kung sino yung mga nag-mind doon. Tsaka pentel pen. At tsaka syempre, lamesa. Yan. Ready mo yan. Upuan. At saka yung mga paninda mo, ilagay mo lang sa side mo. Ayan. Kahit magulo, okay lang yan. Importante, malapit sila sa'yo. Ayan. So, meron ka na ng mga nasabi ko na paraphernalia o gamit. Yun ba yun? Ayan. Pag meron ka na lahat niyan, pwede ka nang mag-start din ng live. Pati yung item mo, yan, nandyan na lahat. Naka-ready ka na. Ready parang sa sundalo. Ready ka nang makisabak. Ayan. Pag gusto mo na palang pag ready ka na lahat, ayan, ang gagawin natin ay, ayan, pag magla-live ka na, ayan, unang-una mong gagawin is, siguro kahit mga ilang oras lang, bago kang mag-live, i-pause mo yung schedule mo, kung anong oras ka magla-live. Tapos, i-share mo to sa mga friends mo, yung kamukha na sinabi ko kanina, sa page, sa group, kailangan naka-announce para alam nila, aware sila na magla-live ka ng ganung oras. Ayan. At saka nga pala, pag magla-live ka na, pag start ng live, kailangan, mo lang sila, shout out mo sila, dapat friendly ka, mag-joke ka. O kaya, alam niyo yung sound card ngayon, yung V8 na nabibili, yun, pwede kayong bumili nun habang nagla-live kayo. May parang tumatawa, may umapalakpak, may umiiyak. Para naman maging entertaining yung yung live niyo. Kasi minsan pag nakakainip yung live, bigla aalis na lang sila. Ay, boring. At saka tips ko nga pala, iwasan niyo yung mga sounds na pwede kang makapiright, yung kahit TikTok yan guys, kahit ano pang sounds yan, minsan talaga makakapiright ka, magugulat ka na lang na restrict na yung FB mo or ano mo. Ayan, iwasan nyo yun guys. Tapos, pinakamaganda pala pag nagla-live ka, yung nakaharap ka, para hindi sila parang nakikipag-usap sa sa parang gamit lang or parang anino lang. Mas maganda nakaharap ka. Ayan. Para lalo na para sa kanila legit 'yun. At saka pag nagla-live ka guys, pag magla-live ka, i-close mo lahat ng ibang application ng phone mo. Dapat yung lang, yung kunyari yung FB lang, yung camera lang, yung close mo lahat yung ibang apps para hindi ka maging choppy, hindi mabagal yung internet, malinaw yung boses mo sa kanila. And then, kapag nagla-live ka na, lagyan mo ng code yung bawat product mo at saka price. Sabihin mo, tsaka ka ng batas, kunyari, sa bahay may batas, sa pandemic may batas. Pwedeng tumawad, or bawal ang tawad, pwedeng fixed price. Tapos sabihin mo rin kung may issue yung item mo para declare, 'di ba? Walang baranggayan. Tapos, ayun, discount mo na lang 'yun pag may issue yung item mo. Ayan,
Tapos kapag syempre may mga minor ka na, i-announce mo na i-PM ka nila yung name, address, cellphone number. Tapos pwede mo i-announce sa live kung ano yung courier mo. Ayan, meron kasi tayong Victory Liner, JNT, Flash. Ayan, na-announce ko na ata sila. Pwede ba dito yun? Ayan, tapos o kaya tanungin mo yung mga customer mo kung ano yung kung saan prefer nila na shipping courier. Ayan. Tapos kapag malapit lang, kung ako kasi kung sabay-sabay yung mga nearby lang, kung sabay-sabay naman sila, nililibre ko naman sila sa delivery. Tapos COD, yung kung mukha naman silang mga katiwa-tiwala. Ganun eh. Yun, i-ano mo na lang, i-free delivery mo na lang sila. And then, ayan, after ng live mo, syempre, magsisend ka na ng invoice. Ako kasing ginagawa ko, invoice, chorba, total. Tapos, SF to follow. Kasi, yung shipping kasi hindi natin alam kung magkano siya eh. Kaya, syempre, to follow na lang yun. Kailangan, importante mabayad muna yung item na kinuha nila. Tapos, nag-a-announce din ako pag naniningil ako. Ayan. Lalagay ko dyan kung paano ako maningil. Ayan. Kailangan, kung gusto pa nilang mag-add, bayaran muna nila. Ayan. Bayaran muna nila yung mga nauna nilang mine. And then, pag paid na sila, para para naman hindi ka naghihintay o kaya parang naghihintay sa wala. Ayan. Kawawa ka naman. Ang tagal-tagal mo naghihintay. Sa kakahintay mo nalugi na puhunan. Dapat yan, gumawa ka lagi ng batas na kailangan bayaran muna nila yung mga naunang mine and then pwede na silang mag-add or schedule na ng shipping or pa-ship muna. Ayan, medyo tapos na tayo. Kung may kakulangan, pwedeng mag-comment, pwedeng magtanong kung meron ako nagkaligtaan. Ayan, yung tips ko nga pala, ito na yung glass. Yung tips ko nga pala, tip ko pa pala, is makipag-close kayo sa mga courier na kailangan maging friendly kayo para naman asikasuhin yung item na ipapadala nyo. At least pag darating pa lang kayo, oy ma'am, ganyan. Tapos minsan syempre parang may special treatment ka ganon. Tapos syempre minsan bibigyan mo sila ng dikit. Ang tawag doon is kunya bigyan mo 100 merienda. Ayan. Kayo nang balang dumiskarte doon. Kayo nyo na yan. Ayan guys, sana may natutunan kayo sa ating mga tips kung paano mag-live, mga aspiring dyan, live seller. Ayan, good luck sa inyo. Sana makabenta kayo, tuloy-tuloy na hindi ko naman alam kung anong tawag sa akin. Ayan, kahit paano nagtagal ako, siguro 7 to 8 years na ako sa Japan Surplus. At least nagtagal. Sabi nga nila, huwag kang mag-ipon ng pera, mag-ipon ka na suki. Pero, ibig sabihin nun, hindi ka mauubusan ng pera kasi nga, marami ka suki. Ayan, pero mag-ipon ka pa rin. Ayan, thank you. Salamat ka. Ayan, until next time. Until, tutorial. Ayan. Thank you. Please like and subscribe. Thank you.